Malaki ang itinaas ng Foreign Direct Investments o FDI sa bansa noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, patunay ito na mas may kumpiyansa na ang mga dayuhang investor sa ating bansa. Tingin naman ng ilang eksperto mas lalaki pa ito kung mas malinaw ang patakaran at polisiya ng gobyerno. Live mula sa Quezon City, may report si Tina Panganiban Perez. Tina? Jessica, magandang balita ang hatid ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa unang buwan ng taong ito. Pero ayon sa ilang eksperto, mas maganda raw sana ang balita kung mas malinaw raw sana ang mga polisiya ng gobyerno. Sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 2 bilyong dolyar ang direct investments o FDIs noong Oktubre ng nakaraang taon. Trumiple mula sa $670 million na naitala sa kaparehong buwan noong 2016. Ang FDI ay kapital na galing sa mga dayuhang mamumuhunan na inilalagak sa mga negosyo rito sa bansa. Ayon sa BSP, ang paglago ng FDI ay dahil sa mas mataas na kumpiyansa ng mga foreign investors sa ating bansa. Iginatuwa ng palasyo ang magandang balita raw na ito. We welcome the latest forecast of the World Bank in its Global Economic Prospects January 20 report, which cited the Philippines to be the fastest growing economy among ASEAN countries. Pero ano ba ang ibig sabihin ng mas maraming FDIs para sa ordinaryong Pilipino? Ito ay nakakadagdag empleyo sa ating mga kababayan. Dahil naglalagay sila ng kapital dito sa kadahilanan na gusto nila mag-invest, kailangan nila ng tao, kailangan nila ng resources. Bagamat natutuwa ang maraming sektor dito, mas malaki pa raw dapat ang FDI sa bansa kung malinaw raw sana ang mga patakaran o polisiya ng gobyerno. Can you make your policy clear? They're also looking at a guarantee that policies will be consistent, that no new policies will come in on a retroactive basis. Kasama sa mga dapat daw linawin ay ang mga insentibo para sa mga mamumuhunan at charter change. Are we going to have charter change? If so, when? If so, what are the changes? So that's the reason also why your FDI it's not going up where it should potentially be. Madalas daw mangyari sa Pilipinas na kapag nagpalit na ng administrasyon ay nagbabago ang mga polisiya o kaya hindi tinutuloy ang ilang proyekto. Because we make our investment decision based on the policies that are present today. And pang long term yung... And pang long term. We don't naman look at 5-10 years. Yeah. We look further than that. Ayon naman sa isang financial analyst, para raw magtuloy-tuloy ang pamumuhunan sa bansa, Mas malaki yung mga kalye, less traffic, maayos yung telecom infrastructure, yung power and energy infrastructure. Tanggalin natin yung graft and corruption. Sana mas murang kuryente. Jessica, ayon sa mga eksperto ang ating nakausap, nakadepende pa rin sa gobyerno kung magpapatuloy ang magandang sitwasyon sa pamumuhunan sa bansa. Jessica? Tina, dun muna tayo sa credit side, no? Yung good points. Ano raw ang mga dahilan kung meron mang na-cite kung bakit biglang tumaas, no, from 600 plus million naging 2 billion itong FDIs na pumasok sa ating bansa? Jessica, yan din ang tanong ng mga ekspertong ating nakausap dahil wala namang malalim na analysis daw na inilabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas nang inilabas nila itong report na tumaas nga yung foreign direct investments dito sa ating bansa. So yan din yung tanong na nais masagot ng mga negosyante lalo para at least alam nila kung ano ba yung mga pwede pa nilang gawin o kung ano yung mga dapat i-sustain para magpatuloy itong magandang investments dito sa ating bansa, Jessica. In any case, itong FDIs ang alam kong matibay o solid na batayan kung para makita kung nag-i-improve ba ang ekonomiya ng bansa. No? Kasi ito yung direkta, foreign direct investments, yung direktang kapital na nadadagdag sa ating bansa na harinawa makapagtayo ng mas maraming negosyo para mas marami ang mabigyan ng trabaho. So it could only be positive. Pero doon naman tayo sa debit side, yung sinabi ni Donald D. No? Ano daw ba yung mga hindi malinaw pa rin hanggang sa ngayon para sa mga namumuhunan? Tina?
Kasama doon sa mga dapat daw linawin, Jessica, ay yung incentives para sa mga investors dito sa ating bansa at lalo na syempre itong issue ng charter change dahil matagal nang ugong-ugong na gusto nga ng ating Pangulo na palitan yung sistema ng ating gobyerno. So ang tanong ng mga investors, mangyayari ba ito? Kailan ito mangyayari at ano yung mga pagbabagong gagawin ninyo? Dahil yung business plans ng mga negosyante ay hindi naman daw kanilang binubuo para lang sa next 5 years, next 10 years, kundi pang matagalan yung kanilang magiging plano. Kaya kung merong mga malalaking pinaplano yung ating gobyerno na mga pagbabago sa hinaharap, nais nilang malaman yon dahil yung iniisip ng negosyante hindi lang yung kanilang gagawin sa administrasyong ito, Jessica. Gusto rin nila daw ng written guarantee na kung ano man yung mga ipatutupad na pagbabago ngayon o policies ngayon, kahit wala na raw ang administrasyon na nagpatupad noon nung una, maipagpapatuloy ito. At kung meron mang mga bagong policies na ipapatupad in the future, hindi yun retroactive na mangyayari. Dahil ang napapansin daw ng mga negosyante, kunyari sa administrasyong ito ang ating proyekto na aaprubahan, makukuha ng permits yung mga negosyante, maglalagay sila ng kapital dito sa ating bansa. Pag nagpalitan ng administrasyon, hindi sila sigurado kung may pagpapatuloy ba natin yung ating proyekto dito sa Pilipinas, yung ipinatupad bang policies ng previous administration, yun pa rin ba yung i-carry over ng susunod na administrasyon. Lalo pa kung hindi naman magkaalyado yung magkasunod na administrasyon, Jessica. At siguro, noteworthy din, no? Footnote din siguro dito kasi sinabi ni spokesperson Harry Roque mismo na ang Pilipinas daw ang pinakamasiglang ekonomiya in this region, no? And with this improvement sa FDI na pumapasok sa ating bansa, baka dapat it should follow na tayo rin ang pinakamalaki ang FDIs. Dahil tayo pinakamasigla, dapat tayo talaga yung pinakamarami ring nakukuhang FDI. Kaso, through the years, naungusan na tayo ng Indonesia and Vietnam. So it may be also useful or helpful, no? Constructive ho ito na note to look into bakit mas marami pa rin ang pumupuntang investment sa Vietnam and Indonesia. What are the things that they're doing right na pwede nating i-adopt dito sa ating bansa? Baka pwedeng tignan din nila that way. In any case, maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.